Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Miss Margie, isang student consultant dito po sa ICSA. And ngayon kasama ko pong isang student dito sa ICSA na nag-aaral po ng computer secretarial at tapos na po sila sa course nila. Ma'am, pwede po pa-introduce ng sarili niyo po? Good afternoon everyone, and here in Kuwait, in Middle East, in part of the world, and even in Philippines, good evening. I'm Juliet Samiliano, and I take a computer secretarial course, and actually I'm working here in Kuwait for almost 10 years. And actually I'm working in the house as a nanny. So tagal niyo naman dito yes. Oy. So, ba't po tayo nag-ibang bansa? Or ano po yung reason yun na nagpunta po kayo abroad? Actually po yung number one na reason kung bakit po ako nagtrabaho abroad is number one for the family. And yung para masuportahan natin yung needs ng family natin, at saka hindi para din sa akin, kasi iniisip ko din yung future ko. So parang isang ganun na rin yung dahilan kung bakit ako nag-abroad. So, ano po yung biggest challenge niyo po bago po kayo nag-aral dito sa ICSA or bago po kayo nagpunta dito? Actually po yung pinaka-biggest na challenge sa life ko is actually isa din po kasi akong single mom. So, kumbaga parang tinry kong gumawa ng paraan sa sarili ko at number one na rin sa anak ko. So, kumbaga ginrab ko yung opportunity na makapagtrabaho dito abroad. Para din naman to sa future ng anak ko at saka sa akin. Of course. Yes. Kailangan talaga. Tiis-tiyaga lang tayo. Yes po, sacrifices. Yes. Patience lang po talaga. So, paano niyo po nakilala si ICSA? Ba't niyo po pinili si ICSA para sa sa course niyo po? Actually po yung ICSA, matagal ko na po talaga siyang alam ko na po yung ICSA. Kahit yung mga friends ko dati na nagtatrabaho sa bahay, nag-aaral sila dito. So, sa akin kasi, gusto ko na mag-enroll matagal na. Ang problema lang kasi, kailangan ko talagang, alam mo yung magpaalam sa amo ko muna. Nahirapan? Hindi naman mahirap, kaso lang, medyo mahirap ka i-explain sa kanila yung purpose kung bakit gusto ko mag-aral sa ICSA. Parang hindi same page. Kasi, yes. Alam niyo naman na kasi iba rin yung nasa isip nila. So, kailangan ko munang i-adjust yung time, yung right time po na para mapayagan nila ako. At least, thank God, nakaabot naman. So, ano po yung pinaka-helpful na natutunan niyo po sa course niyo? Actually po yung pinaka number one is kasi 'di ba ngayon more on computers sa technology. So, number one, ginrab ko muna yung opportunity na makapag-aral ako ng computer. Kasi sa lahat ng trabaho. Opo, nagagamit po natin siya. Kahit sa pwede siya gamit sa lahat. Kasi most of the office work, kahit more on technology na po kasi tayo ngayon. Na talaga. So, ano po yung so, since, of course, sa bahay po tayo nagtatrabaho, mahirap na po manage yung time, no? Paano nyo po nasabay yung trabaho nyo po at yung pag-aaral? Actually po sa akin, hindi naman po ako nahirapan sa oras ko. Kasi, marunong naman ako manage po ng time ko. So, kung halimbawa may free time ako na kahit 30 minutes or 1 hour na wala naman akong gagawin, so, yung ginagawa ko, if mayroon po akong mga dapat i-review or dapat na pag-aralan, ginagawa ko po yun. Galing naman ni Mama. So, ano po yung memorable experience niyo po dito sa ICSA? Or yung gusto mo po i-share? Para sa akin, siguro yung memorable na experience ko dito, yung, alam mo yung, nai-enjoy ko yung, alam mo yung every time na pumapasok ako dito, nai-enjoy ko siya. Tapos, marami din ako natutunan na kumbaga magagamit ko talaga siya in the future. So, of course, si Miss Arismana po, instructor niyo. Yes. May message pa po kayo para sa kanya? Actually po yung message ko kay Miss Rizwana, salamat, thank you. I just want to say thank you because actually, we spent like how many
months, I think. But actually, I learned a lot from her. Seemed like the easy explanation. But in times when I need some help, seemed like one message away, she let me know and she helped me. Okay. So, ano po yung mga advice niyo sa mga student na gusto po mag-aral dito sa ICSA pero hesitant pa sila? Para po sa mga gustong mag-aral, alam nyo yung wag nyo isipin na ilang taon na kayo, wag nyo isipin na hindi nyo kaya, or yung halimbawa, yung siguro nahihirapan sa time. Alam nyo pong marami pong paraan na pwede natin gawin. Kasi kung interesado po tayo sa mga bagay na gusto natin gawin sa sarili natin, makakaya po natin siyang gawin. So, sa mga students na, kapag students, ano po mensahe niyo po sa kanila? Sa mga students naman po na nag-aaral pa sa ngayon, para sa akin, kumbaga enjoy nyo lang yung life nyo na habang nandito pa kayo sa school, nag-aaral. Kumbaga, focus at saka tawag nito, yung kailangan kumbaga, kung ano man yung, ipursige nyo lang yung mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo in the future. Isipin lang nila yung dreams nila. Yes. Bago ma-achieve nyo naman yan. Sige po, salamat po ma'am sa pagsama dito po sa interview at pag-share po ng story niyo. I hope na ma-reach ko po yung goal niyo after ng course na to at na rinig ko po na mag-enroll po kayo ulit for second course. Actually po, nag-enroll na po ako ng second course ko. Enrolled na po? Yes po. This coming August siguro, mag-i-start na naman ako ulit. Ay, sige, good luck po dun sa course niyo na i-enroll niyo po. Enrolled na po, no? Yes po. So good luck po. And safe travels, no? Yes. Salamat po ulit sa pagsama sa amin dito sa live. And congratulations sa pag-complete niyo po ng course. Ako po muli si Miss Margie with ICSA, your partner in success.